Naulit na naman ang pinangangambahan ng maraming magulang. Ito nga ang pangamaril sa loob ng eskwelahan at sa pagkakataong ito sa loob ng junior high school compound ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Dalawang agad na nasawi sa insidente na kinasangkutan ng isang grade 10 student at ang shooter na isang grade 8 student, samantalang 6 na iba pa ang nasugatan. Sa tala ng Philippine National Police, mula lamang nitong June 16 nakapagtala na ang pulisya ng nasa 50 insidente ng school violence. Kabilang sa naitala ng pulisya ang 26 na bomb threats, 12 hinihinalang shooting threats, 4 na pag-aresto dahil sa illegal possession of firearms, 4 na stabbing incidents, 2 death threats at 2 shooting incidents. Pero bakit nga ba naimpluwensyahan at nasasangkot ang mga kabataan ngayon sa school violence? Sa inilabas sa pag-aaral ng Journal of Pediatric Healthcare, sinabi nito na kinapapalooban ng magkakahalong personal na hinaing, social isolation, childhood trauma, ang mahinang coping skills ang kapaloob sa mga kabataang nasasangkot sa school violence. Lumabas sa pag-aaral na ang mga mararahas na hakbang ng mga kabataan ay hindi nagugat sa isang dahilan o specific mental illness profile. Naniniwala ang National Parents Teachers Association o National PTA na ilan sa mga kabataan ay naimpluwensyahan ng mga nakikita nila online gaya ng mga violent games na sa kalaunan ay kanilang ginagaya. Impluwensya na tinatawag natin ng copycat. Diba? Paano yung nakikita, siyang ginagawa. So sa ngayon po dito, dapat po talaga being at kailangan talagang tulungan natin ang ating mga eskwelahan. Dapat ang disiplina po ay magsimula sa loob ng ating mga bahay. Para naman sa psychologist na si Dr. Randy Doliosa, may mga indikasyon kung ang isang kabataan ay mayroong violent tendencies. 3 aspeto ang tinukoy niya. Una ay kung may namuong galit na naging puot na hindi na ito na-manage o walang napagsabihan kahit sa bahay o kung ang pamilya ay kinakakitaan ng aggression o karahasan. Pangalawa ay ang access to weapons. Kaya't kailangang tiyakin na ang mga armas ay hindi maaaring pakialaman ng mga kabataan. Pangatlo ay ang pagkahilig sa mga nakaraang shooting events. Sa ngayon ay patuloy pang sinisiyasat ng otoridad ang insidente, pero isa sa ikinukonsidera ng pulisya ay ang impluwensya ng nihilistic violence extremism. Pero duda si Dr. Doliosa kung ito ang nagmunsod sa Ateneo de Zamboanga University shooter. Ang kahulugan anya kasi ng nihilistic ay ang paniniwalang ang buhay ay walang halaga o dahilan. Just to relate it to this incident, I don't exactly believe that that kid might be nihilistic or nihilistic at this time. Why? He was on a thrill episode nga eh. He had a body cam, he was playing this game na yung virtual reality niya, ginawa niyang totoong reality. Ang hamong hinaharap ngayon ng bansa sa isyu ng karahasan sa paaralan ay kinasasangkutan ng lahat ng miyembro ng komunidad. Pero ang higit na pananagutan ay sa pamahalaan. Pero paano nga naman maisusulong ang kaayusan kung mistulang walang kapitan na umaangklas sa barkong naglalayag sa maalong karagatan? O walang ama ang bansa na gumagabay sa mga anak na naliligaw ng landas? Ako po si Juan de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.